Kasi tingnan mo, sabi mo 'di ba Brother Chris, yung death Yeah. penalty, ano yun? Lethal injection. Kung sino Kasi I was sabi mo saying nga, na kumbaga kahit kasi I was, addict matutuwa pa nun, eh, 'di ba? alam Patutulugin yung mo, kaluluwa. 'di ba? Kasi Matutuwa pa nun baka I was actually saying nung preaching ko, para lang alam nung mga tao ko ano sinabi ko preaching. I was saying kasi that time that yung sinasabi nila about death penalty, the reason why they are against implementing death penalty is kasi anti-life daw or anti-life. In fact, ang Bible nagtuturo siya na kailangan may mga certain people na kailangan patayin. Okay? But here's the thing, hindi po yung kukuha ka ng kutsilyo tapos ikaw ang papatay. The government was tasked to do that. Okay? Hindi po tayo individual. The government is tasked to do it. So, and then they say that based on research, hindi daw talaga deterrent ng crime or hindi daw talaga, there's no proof na nagpapababa ng krimen yung death penalty. And I was saying that the reason why that it doesn't work dun sa way nila is because yes, meron ng death penalty, but they do it using lethal injection. Wherein, ang gagawin nila is pahihigain nila yung tao dun sa isang higaan, tapos lalasunin nila, matutulog, tapos mamamatay na. And ang sabi ko doon sa preaching ko is kahit naman sinong halang ang kaluluwa, 'di ba? Kasi the reason why the reason why God imposed death penalty on certain sins is I believe that it's because they are hindi na sila maliligtas. There's no hope for them. Okay? And so I think that kung halang na yung kaluluwa mo tapos ganun yung gagawin sa'yo, sino ba naman ang matatakot nun, di ba? Matutulog ka lang. Tapos, walang matatakot nun. Baka nakangiti pa yun, eh. Yeah, tapos imagine mo, meron kang last meal. O, di ba? Tapos yung huling kahilingan mo, gagawin. Di ba? Tapos pahihigain ka na, tapos mamamatay ka na, tapos okay na yun. Walang pinagkaiba yun sa mga yung mahimbing yung kinamatay nila, right? But what I'm saying is if we're gonna follow the Bible, ang sabi ng Bible kasi is stone them to death. Diba? Which is a lot of these people, kapag narinig nila yun, they're gonna say na, napaka-barbaric naman yan, dapat hindi ginagawa yan, ganyan-ganyan. But if you're gonna think about it, diba, imagine mo, gawin yun sa isang plaza. Kunyari, merong nang rape. Kunyari, may nang rape or whatever. Okay? Tapos, binato siya sa plaza hanggang sa mamatay siya. Tingin nyo ba mayroon pang mang-rape? Pag nakita nila yung ganun ka-krimen. Tapos, isa pa nilang argument is the fact na, paano yun kapag, for example, na pagbintangan lang siya. Diba? Tapos, hindi na siya, tapos pinatay siya. Ang sabi ng Bible, kapag nag-falsely accuse ka, tapos napatunayan nag-falsely accuse ka, right? Ikaw yung mapaparusahan. And ito pa, hindi ko to nasabi sa sermon ko, but I just realized this. Nasabi ng Bible, ikaw yung magkakas ng first stone. Oo, tama, right. Right? So imagine mo kung may konsensya kang tao, tapos kunyari si Mark, siya na sentensyahan siya na bitayin. Kasalanan ko talaga. Tapos ako yung naglukluk kay Mark. Tapos ako yung babato kay Mark. Ako dapat yung unang babato kay Mark. So kung may konsensya akong tao, parang dun pa lang, pipiyok na ako. Parang aaminin ko na wala talagang Mark or something. Galing, di ba? That is, merong morality yung tao, right? Pero again, kung halang yung kaluluwa nun, syempre, eventually, mapafind out siya, then siya rin, mamamatay din siya. So I think justice is served, di ba? Right. No-brainer, justice is served. Pero ang problema, yun nga,